Isang napakainam na pagkakataon ang naibigay po sa akin. So ngayong araw na ito upang ibahagi po sa inyo ang salita ng Diyos. So may pamagat po siya na the life of fulfillment is the life of faithfulness. Ang buhay na may katuparan, kaganapan at kapunuan ay ang pamumuhay sa katapatan. Again, blessed day to all my beloved. Pinagpalang araw sa aking pinakamamahal. Hingin natin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos sa kanyang kapahayagan sa mga aral at turo sa mga kaisipang ito. Tayong lahat ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa panibagong araw na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa iyong mga salita na magiging gabay namin upang lubos namin masakatuparan ng iyong kalooban sa aming mga buhay. Salamat po sa walang tigil na pagpapala na iyong patuloy na ibinibigay sa amin. Marami pong salamat sa iyong kapahayagan sa mga salitang maririnig namin sa oras na ito at magsisilbing kalakasan ng aming pananampalataya. Muli, so ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God keeps His promises. All the promises of God in Christ are all yes and are all amen. For all the promises of God in Him are yes and in Him amen to the glory of God through us. Coming from the book of 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ay palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng amen sa pamamagitan niya para sa ikalwalhati ng Diyos. Buhat sa 2 Korinto, Kabanata 1, talata 20. Buhat sa Magandang Balita, Biblia, Tagalog. Ang paghahari ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay, ang malinaw na dahilan ng ating walang maliw na katagumpayan. Kaya't gapusin si Satanas, lupigin si Satanas sa pamamagitan ng kapangyarihan at autoridad ni Hesukristo. Overcome and invade Satan through the heavenly authority and the glorious power of Jesus Christ, our risen and triumphant Lord. Ang Panginoong Hesukristo ay ang ganap nating ilaw sa lahat ng kadiliman ng ating mga buhay. Ang Panginoong Hesukristo ay ang ganap nating pag-asa sa estado ng pamumuhay sa mundo ng kawalan ng pag-asa. Ang Panginoong Hesukristo ay ang ganap nating kaligayahan sa lahat ng ating kalungkutan at kapanglawan ng buhay. Ang Panginoong Hesukristo ay ang ganap nating kapayapaan sa magulong pamumuhay sa mundong puno ng kaguluhan. Ang Panginoong Hesukristo ay ang ating maningning na damit at kasuotan buhat sa ating kahubaran. Ang Panginoong Hesukristo ay ang ating ganap na spiritual na pagkain sa kagutumang nararanasan ng ating mga kaluluwa. Ang Panginoong Hesukristo ay ang ating hindi titigil na kasaganahan buhat sa kahirapan at pagdarahop na nararanasan ng mundo dahil ang mga tao ay nabubuhay ng makasarili, maramot at sakim. Ang Panginoong Hesukristo ay ang ganap nating solusyon sa lahat ng problemang kinakaharap ng mundo. Ang Panginoong Hesukristo ay ang ganap nating kagalingan sa lahat ng uri ng sakit at karamdamang nararanasan ng mga tao. Ang Panginoong Hesukristo ang ating perpektong kalusugan buhat sa mahihinang katawan dahil sa virus ng kasalanan at mga karumihang inilalagay ng kamunduhan sa ating mga puso at isip. Ang Panginoong Hesukristo ay ang ganap nating kayamanang hindi magmamaliw buhat sa lahat ng ating kakapusan at sa katayuang pagiging kulang at salat. Ang Panginoong Hesukristo ay ang ganap na sagot at kasagutan sa lahat ng ating katanungan tungkol sa katuturan ng buhay na ito. Ang Panginoong Hesukristo ay ang ganap at tanging kapatawaran ng lahat
ng ating mga kasalanan at pagkakasala ng buong sanlibutan. Ang Panginoong Hesukristo ay ang ating muling pagkabuhay, ang ganap na buhay at ang buhay na walang hanggan sa mundong nasa ilalim ng sumpa at patungo sa kamatayang pisikal at kamatayang spiritual. Tandaan natin, 39 ang mga latay ang nasa likod ng ating Panginoong Hesukristo. But thanks be to God who always lead us as captives in Christ's triumphal procession and uses us to spread the aroma of the knowledge of Him everywhere. 2 Corinthians chapter 2, verse 14. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkilala sa Kanya. 2 Korinto, Kabanata 2, talata 14. Sa krus ng Kalbaryo, ang kamatayan ng mga tao ay pinalitan ng Panginoong Hesukristo ng buhay na walang hanggan. Dahil sa krus ng Kalbaryo, ang sakit at karamdaman ay pinalitan ng Panginoong Hesukristo ng kagalingan at perpektong kalusugan. Dahil sa krus ng Kalbaryo, ang ating mga suliranin at problema ay pinalitan ng Panginoong Hesukristo ng natatanging solusyon. Amen? Jesus Christ is the answer to all our problems. 1 Peter chapter 2, verses 24 to 25. He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sin and live for righteousness. By His wounds you have been healed, for you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd, the overseers of your soul. Sa Kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat. Kayo'y pinagaling sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo'y nanunumbalik na upang sumunod sa pastol at pangalaga ng inyong mga kaluluwa. Buhat sa aklat ng unang Pedro, Kabanata 2, talata 24 hanggang 25. Walang mga taong totoong at tunay na nagbigay sa Diyos ng ganap na may pagsusumamo, kagalakan at kababaang loob na hindi niya pagpapalain. Your sincere, cheerful, and heartfelt offering is the contact point, your unstoppable heavenly blessing. Proverbs chapter 28, verse 20, a faithful person will be richly blessed, but one eager to get rich will not go unpunished. Ang mga taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit paparusahan ang yumayaman sa pandaraya. Buhat sa aklat ng Kawikaan, Kabanata 28, talata 20. Ang mga taong tapat ay sasagana sa pagpapala. Natural and supernatural blessings. Maraming tao ang humahanap ng kasaganahan at pagpapala. Ngunit tandaan po natin nito, maraming tao ang naghahanap ng kayamanan, subalit ang Diyos ay naghahanap ng payayamanin. Always remember that. And I'm going to share you, a powerful story that you are about to appreciate. Noong January 19, 2019, ay namatay si Henry C. sa edad na 74 na taong gulang. Kinilala and recognized as the richest man of the Philippines from 2008 up to 2009 according to the Forbes magazine na may 19 billion US dollar at his net worth. At noong November 9, ganun din pong taon 2019, araw ng Sabado, si John Gokongwei Jr. ay namatay sa edad na 93.
taong gulang na kinilala din ng Forbes magazine as the third richest person of the Philippines na may 5.8 billion US dollar as his net worth. At napakarami pang mga mayayaman, mga hari at mga reyna na nagkamatay sa buong mundo. With respect to all of them, let their reposed souls found mercy and grace and rest before God of the Bible. Bilang paggalang sa kanilang sumakabilang buhay na mga kaluluwa, nawa ang awa, habag, biyaya at kapahingahan ay malugod na igawad ng matuwid, makatarungan at makapangyarihang Diyos ng Biblia sa kanilang mga spirito. Ang mga mayayaman, mga kilalang mga ekonomista at mga negosyante noong sila'y pumanaw, pinamanahan nila ang kanilang mga anak ng mga napakalaking halagang mga ari-arian at kayamanan. Mabuti po yun. Subalit always remember this truth. Much of money, billions of money, is not big accomplishment of life. Tandaan po natin, subalit ang katotohanan, ang tunay na mga anak ng Diyos at mga ganap na nananampalataya ay pamamanahan ng Diyos ng tunay na kayamanang hindi magmamaliw, hindi kumukupas, napakapakipakinabang dito sa lupa patungo sa susunod na buhay na walang hanggan. Sabi po ng pilosopong Pilipino, ang pera mo man ay isang kaban, ang ginto mo man ay isang tapayan. Kung ang Diyos ng Biblia ay wala sa iyong buhay, wala rin itong kabuluhan. So tandaan po natin, huwag tayong magpakamatay sa pera o hanggang ipagbili ng mga tao ang kanilang mga kaluluwa sa kapangyarihan ng salapi. Sapagkat tandaan natin, patibong po yan ni Satanas. Huwag kang magpakamatay sa paghahanap ng kayamanan ng mundo, ng kayamanan sa lupa. Higit sa lahat, hanapin mo muna ang Diyos. Sa sandaling matagpuan mo siya sa spirito at sa katotohanan, ay magtataglay ka ng ganap na kayamanan ng buhay na kailanman ay hindi magmamaliw. From conception to eternity. Amen? Kaya nakalulungkot pong makita maraming mga Pilipino nag-abroad, mga OFW, nakipagsapalaran sa buhay. Sa unang taon, ang laki ng mga package, balikbayan boxes na ipinapadala sa kanilang mahal sa buhay na nakakatuwa namang makita. Sa pangalawang taon, sa mga susunod na mga taon ay ganun pa rin ang tagpo o senaryo. Hanggang dumating na ang pagkakataon, ang laki na uli ng package na tatanggapin ng pamilya sa Pilipinas kasi nakalagay na sa kabaong yung mga OFW. Kaya ang isa sa aking mga prayer intention ay ang mga OFW, kahit hindi po ako isang ambassador ng Pilipinas. Kasi alam ko, we are ambassador of Christ on earth. Kaya dapat kayo rin, we need to pray unceasingly. We pray regularly and we pray earnestly for our OFW. Contribution po natin ito sa ating bansa at pagpapamalas natin ito ng ating tunay na pagmamahal sa mga kapwa Pilipino. Kaya ang personal advice ko po, work abroad at your best with Jesus Christ, not only with your passport, visas, and employer. Mga OFW, mag-pray at mag-fasting muna kayo bago umalis ng bansa. Humingi ng pabor sa Panginoong Hesukristo. Hindi sa OWA, hindi sa gobyerno, bagamat may paggalang tayo sa batas ng tao, kapangyarihan ng pamahalaan, pero higit sa lahat, ang kapangyarihan ng Diyos, kapag binigyan ka ng pabor ng Diyos, ang lahat ng pakana, panlilinlang, gawa ni Satanas at kasama na si Satanas ay lulupigin at gagapusin ito sa pamamagitan ng pambihirang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Remember the word of Christ in John chapter 14 verse 30. I will not say much more to you, for the prince of this world is coming, but he has no hold over me. Hindi na magtatagal ang pakipag-usap ko sa inyo dahil dumating na ang pinuno ng sanlibutan ito.
Sinabi ni Jesus, wala siyang kapangyarihan sa akin. May ganap na tagumpay na buhay kay Hesukristo. Amen? Huwag magpakamatay hanapin o maghanap ng kayamanan ng mundo, bagkus ang dapat nating gawin ay magpakatapat tayo sa Diyos, tapat na maglingkod sa Diyos. Ang kasaganahan sa buhay ay dapat una sa lahat ay sa kaayusan ng ating kaluluwa at kadalisayan ng ating pagkatao. Magaganap lamang ito kung una, ang tungkuling pinapagawa ng Diyos ay ating ginaganap. Pangalawa, pag-una sa Diyos sa lahat ng bagay. Pangatlo, pag-una sa ating mga tungkuling ipinapagawa ng Diyos. Pang-apat, patuloy na pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng oras, araw, panahon, sitwasyon, pagkakataon, at okasyon. At ikalima, patuloy na pagsunod sa kanyang mga utos sa anumang kalagayan. We know that we have come to Him if we keep His commands. Whoever says, I know Him, but does not do what He commands is a liar, and the truth is not in that person. But if anyone obey His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Coming from the book of 1 John chapter 2 verses 3 to 6. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos, ganito nalalaman natin na tayo talaga'y nasa kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Buhat sa aklat ng unang Juan, kabanata 2, talata 3 hanggang 6. Mahalaga na masunod natin ang pinag-uutos ng Diyos. If you love me, obey my commandments. John chapter 14 verse 15, kung iniibig nyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Buhat sa aklat ng Juan, kabanata 14, talata 15. Ang pinakamahalaga sa lahat ay sumunod tayo sa Diyos. Ang utos ng Diyos ay kaayusan sa lahat ng bagay, kalinisan sa pamumuhay, sa lahat ng panahon. Manalangin po tayo. Aming Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Nawa ang mga salita ay tumimo sa aming mga puso't isip at maganap po ito sa aming mga buhay. Maluwalhati ka sa lahat ng panahon. Maitaas ka. At mamuhay po kami, may nagganap na pag-ibig at pagsunod sa iyo. Dakilain ka, aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, ang iyong bugtong na anak na si Hesukristo na aming tagapagligtas, at ang banal na Espiritu na patuloy na gumagabay sa aming mga buhay. Marami pong salamat. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, marami pong salamat sa inyong pakikinig. At ang pagpapala ng Diyos ay bumuhos po sa ating buhay sa lahat ng panahon. Amen.